Binaha ang kalsadang yan sa barangay Tibungco sa Davao City matapos ang walang tigil na pag-uulan doon. Dulot po ng hanging habagat na pinaigting ng bagyong Karina na isa na ring severe tropical storm ang nararanasang pag-uulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang karagdagang detalye at update sa kalagayan ng panahon ngayong araw, ihahatid namin maya-maya lang. Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Bahagian ng kanilang kilos protesta bago ang ikatlong State of the Nation address ng Pangulo. Ang iba pang detalye kaugnay niyan, ihatid namin maya-maya lang. Samantala, naramdaman na ang epekto ng bagyong Karina sa ilang lugar sa Luzon. Pinalakas din po ng bagyo ang hanging habagat na nagpaulan mula Luzon hanggang Mindanao. Balitang hatid ni EJ Gomez. Malakas na ulan at hangin ang naranasan sa ilang bahagi ng Lawag, Ilocos Norte. Binaha ang ilang kalsada roon. Pahirapan tuloy ang biyahe ng mga pasahero at motorista. Ay, Diyos ko Lord, ahas! Lumitaw naman ang isang ahas sa isang bahay sa barangay May Sulaw sa Kalumpit, Bulacan. Hinala ng mga residente na tangay ng baha roon ang ahas mula sa ibang lugar. Wala namang nasaktan. Sa kasagsagan pa rin ng baha, gumamit ng bangka ang ilang taga May Sulaw para makadaan sa mga kalsada. Gutter deep naman na baha ang naranasan sa ilang bahagi ng Dagupan, Pangasinan. Sa Davao City, abot tuhod na baha ang namerwisyo sa mga pasahero at motorista sa ilang kalsada. May ilang na stranded. Nakamonitor na ang LGU sa antas ng tubig sa mga ilog. Hirap din ang mga motorista dahil sa malakas na ulan at baha sa National Highway sa Polomolog, South Cotabato. Sa isa pang anggulo, makikita ang pagragasa ng tubig patungong highway. Sa Kasiguran, Aurora naman, naghahanda na ang mga residente sa posibleng epekto ng bagyong Karina. Nakapwesto na ang mga rescue equipment at first aid kit ng lokal na pamahalaan. Ang mga bangka naman inilipat na ng mga mangingisda sa mas ligtas na lugar. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, patuloy na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ang bagyong Karina na isa na nga pong severe tropical storm. Ayon po sa Pag-asa, huling namataan ang bagyo sa 420 kilometers east ng Tugigaraw, Cagayan. Mabagal po ang pagkilos ng bagyo na may lakas na hangin na aabot sa 100 kilometers per hour, malapit po sa gitna at bugsong aabot sa 125 kilometers per hour. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa eastern portion ng mainland Cagayan at northeastern portion ng Isabela. Ayon sa Pag-asa, inaasahang lalabas ng PAR ang bagyo Miyerkules ng gabi o Huwebes ng umaga. Hindi po inaalis ng Pag-asa ang posibilidad ng rapid intensification o mabilis na paglakas ng bagyo. Posible itong maging typhoon category sa loob ng 24 oras. Habang nasa Philippine Area of Responsibility, papalakasin po ng bagyo ang hanging habagat na nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila. Batay sa Metro Weather, katamtaman hanggang malakas na pag-uulan ang mararanasan sa mga susunod na oras sa Metro Manila. Katamtaman hanggang malalakas na pag-uulan din ang mararanasan sa ilang lugar sa bansa sa mga susunod na oras dulot din ng habagat. Suspendido ang mga klase sa ilang bahagi ng bansa dahil sa bagyong Karina. Kabilang po dyan ang lahat ng antas sa lungsod ng Malabon at mga lalawigan ng Bataan at Cavite. Sa Quezon City naman, walang pasok ang lahat ng antas sa private schools ngayong pong Lunes dahil pa rin sa SONA. Sa July 29 pa ang pasukan ng public schools. Sa mga motorista po dyan, dagdag bawas ang presyo po ng mga produktong petrolyo simula po bukas. Ayon sa Sea Oil, may taas presyo para sa kada litro ng gasolina ng 10 centavos. Rollback naman para sa diesel na 40 centavos. May 70 centavos na bawas presyo para sa kada litro ng kerosene. Hinihintay pa ang anunsyo ng iba pang kumpanya. Huli po sa La Union ang umano'y hacker at isa po sa mga boss ng kumpanyang nasa likod ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Balitang hatid ni John Consulta.
Armado ng mission order na pirmado ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco, pinasok ng mga tauhan ng BI Fugitive Search Unit at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang resort na ito sa La Union. Sir, positive na sir. Arestado ng immigration ang Chinese na si Lin Qiude na umunoy hacker at isa sa big boss ng Lucky South 99 na nasa likod ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. You have the right to remain silent. Anything you say may be used against you in the court of law. You have the right to hire a lawyer of your own choice. If you don't have one... Ayon sa Fugitive Search Unit, malaki ang papel ng narestong boss ng Lucky South 99 dahil sa kanyang papel sa pagiging hacker ng grupo. Itong hacker na to or itong mga grupo ng hacker na connected dito sa Pogo na to, hinahack nila yung mga bank accounts ng kanilang mga kliyente sa US, UK at sa Middle East. Parte na talaga to ng operasyon nila na kasi itong mga scam na Pogo, part talaga, kailangan talaga nandun yung mga hackers nila kasi ito yung pinaka bread and butter nila kung tutusin. Kasi hindi sila makakapag-operate or pilay ang operasyon nila kung wala itong mga hackers nila. Ayon sa BI, dahil uminit na sa mga otoridad ang Pogo Hub sa Pampanga, sinisimulan na raw ilipat ang kanilang operasyon sa ibang lugar sa norte. Isa siya sa mga expert hacker ng grupo na ito kaya kailangan siya para mag-set up ng panibagong opisina. Actually, ang information natin kaya sila napadpad sa parte ng La Union ay para mag-set up nga ng panibagong operasyon. Wala pang pahayag ang suspect na sumalalim na sa booking procedure sa BI at nakakulong na sa kanilang detention facility sa Taguig. Iimbisigan din ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang narestong hacker para makakuha ng karagdagang impormasyon sa ibang boss ng Lucky South 99. Base sa verifikasyon ni Chinese Police Attaché Major Shi Pengday, naharap sa kasong fraud ang suspect sa China. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, ilang minuto lang nakakaraan ay nagbukas na itong ikatlo at huling regular session ng 19th Congress. Mahigpit na seguridad dito sa paligid ng batasang pambansa, maging sa labas at maging sa Commonwealth Avenue. Sa pagtungo natin dito sa may batasang area ay nakita na natin naghahanda yung ilang mga ralista para sa kanilang pagkilos. Tulad ng mga nakaraang SONA, marami sa mga ralista magsisimula dito sa UP Diliman. Ang ibang galing sa Timog Katagalugan, Biyernes pa lang ay narito na matapos silang magsagawa ng protest caravan. Bahagi na rin daw ito ng kanilang pagtitiyak na hindi na sila mahaharang patungo dito sa araw ng SONA. Bagay na nangyari na sa mga nakaraang taon. Mula sa UP ay babaybay nila itong Commonwealth Avenue patungo sa direksyon ng Batasan. Mahigit 4 na kilometro ang layo mula rito. Pero ang mga ralista, pipigilan na pagdating dito sa may bahagi ng Tandang Sora. Kita naman dito yung harang na ng mga pulis. Pagdating to sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue para tiyaking hindi sila lalagpas sa bahaging ito, itong mga ralista. Una nang hinili ng mga ralista na makarating kahit man lang daw sa may St. Peter Parish Church na 2 kilometro lang ang layo mula sa Batasan. Naka-full alert na nga at nagbabantay sa mga seguridad para sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kapulisan. Nasa 23,000 uniform personnel na ang nakadeploy ngayong araw para tiyakin ang seguridad sa batasang pambansa, paligid nito at ang mga rally sites sa buong Metro Manila. Kabilang dyan ang mga taga-Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Gayun din ang mga tauhan mula sa mga police department sa NCR, Calabarzon at Central Luzon. Maaga rin naglatag ng mga concrete barrier ang MMDA kung hanggang saan papayagan ang mga nagkikilos protesta. Naka-standby na rin sa lugar ang medical team ng PNP at mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Sa mga kapuso nating motorista, may mga ipatutupad na road closure ngayong araw malapit sa batasang pambansa. Para sa mga opisyal at bisitang dadalo sa SONA, may ilalagay na zipper lane sa Commonwealth Avenue. Simula kaninang 8 a.m., sarado na ang bahagi ng Batasan IBP Road. Sa mga motoristang pa-northbound at southbound, pwede pong dumaan sa North Avenue, Mindanao Avenue at sa Uyo Road o sa Quirino Highway. Sa mga truck naman galing sa C5 Road, pwedeng dumaan sa Luzon Flyover at Congressional Avenue.
Ipinasilip ni Pangulong Bongbong Marcos ang naging paghahanda niya sa kanyang ikatlong State of the Nation address sa video na in-upload ng Pangulo. Nagpa-practice siya ng kanyang talumpati. Ayon sa Presidential Communications Office, may mga kaunti ring binago ang Pangulo sa kanyang SONA. Sa impounding process ceremony ng Upper Wawa Dam Project sa Rizal noong July 10, ibinahagi ng Pangulo ang ilang tatalakayin niya sa SONA mamaya. Kasama rin o riyan ang pagsugpo sa droga at mga issue sa seguridad ng Pilipinas. So i-report ko kung talaga bang yung mga sinimula natin ay tuloy-tuloy at maganda pa rin ang progress at kung gaano pa katagal bago matapos yung mga malalaking project na yan. Siyempre, we will also report on the state of the nation in the sense that what are the lives of our people, how are they doing? Kung ano the economy, how is it doing? Criminality, how are we doing on that? Ilang araw po bago naman ang 2024 Paris Olympics, nasa Olympic Village na sa Paris, France ang mga pambato ng Pilipinas sa gymnastics. Sa Instagram may groovy photo pa sina Carlos Yulo, Emma Malabuyo at Alea Finnegan. May pa-room tour naman si Rui Vivar. Sa gymnastics, unang sasabak si Yulo sa July 27, oras sa Paris para po sa qualification round ng artistic gymnastics ng men's division. July 28 naman lalaban sina Emma, Alea at Levi. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.